10 pamilya ang nagsisiksikan sa bahay ni Mang Albert sa tabi ng Pasig River. Nasa 30 taon na rin sila rito matapos silang ma-relocate ng gawin ang tulay sa di kalayuan. Wala pang permanenteng pabahay para sa kanila ang gobyerno. Pero kung mabibilang, sa libu-libong pamilyang mare-relocate dahil sa rehabilitation ng Pasig River, papayag daw sila. Wala naman talagang magagawa na rin dahil nga siyempre government property ito. Kung maaari, dito lang din sa Pasig kasi halos dito na rin lumaki yung mga bata. Hindi rin maganda kasi nga lumalabas na palipat-lipat lang, walang sariling bahay. Hirap yung sa trabaho, tuloy sa trabaho, hirap mong malayo. Kwento naman ng hipag ni Mang Albert, malaki na rin ang nagastos nila para mapaayos ang bahay. Dapat talaga yung lilipatan, sigurado naman na hindi mapabayaan kami. Dapat may hanap buhay, may trabaho, hindi mahirapan, na parang nag-aasa na lang sa gobyerno. May kuryente, may tubig. Kabilang din sa posibleng ma-relocate ang ilang mga nakatira malapit sa San Juan River. We will have to set up container vans where they will live for about 1.5 to 2 years. And this is feasible because they will not have to be far from where they live now. Ayon kay Mayor Zamora, umaabot sa 7,000 informal settler families ang nasa inventaryo nila. Pero hindi pa raw tiyak kung lahat ay makakabilang sa proyekto. Hindi pa kasi naaaprubahan ng Human Settlements and Urban Development Department ang mga loteng ipinresenta ng LGU para pagtayuan ng mga bahay. Kapag natapos na raw ang pabahay, pwede nang ilipat ang mga pamilya sa mga unit na nasa loob lang din ng San Juan. Pero kung nanaisin nilang malipat sa labas ng San Juan, may mga lote rin daw sa Rizal at Bulacan. Kung tatanungin ang ilang informal settlers sa lungsod, sang-ayon sila sakaling matamaan sila ng pinaplanong relocation. Gustong-gusto po namin yan kasi matanda na kami. Tapos may anak akong PWD. Ngayon, yun, nahirapan din kami. Gusto ko naman po kasing maranasan na umulan man, bumagyo man, matutulog ako ng umuulan ng walang kinakabahang baka. Yun. Tsaka, masasarili ko na. Mamatay man ako, mahuhulugan ko ng konti-konti, amin na yung bahay. Bea Penlac, CNN Philippines.